Hello mga kaibigan, ngayon na pag-aaralan natin ay ang last game dito pa rin sa round 2 ng Pro Chess League semifinal round. Sa bakbakan pa rin ng St. Louis Archbishops versus China Pandas. At ito ay sa laro nila Super Grandmaster Ding Liren versus Super Grandmaster Wesley So. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa torneyong ito, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinanong kagad natin. Ding played C4, English. Wesley played Knight of 6. Nag-Knight C3, then E5. Ayan, so main line ng English. At dito ay nag-Knight F3, develop lang. May threat pa sa E5. Nag-Knight C6, develop lang din, depensa sa E5. At dito ay nag-G3, D5. Ayan, so dito meron akong nabasang comment, Coach, paano kung mag-E4? Sa ganyan, E4 kagad para hoping na yung puti babalik kagad sa G1. Hindi naman yan babalik sa G1. So paglilinaw lang, mayroon kasing Knight G5. Ayan o. Aatakihin ng pawn sa E4. So, ma-overextend yan. So, halimbawa, mag-Queen E7 para proteksyonan ng E4. Meron namang Bishop G2. Ayan o. So, wala na. Wala nang pang proteksyon sa E4. So, babagsak yan. Kaya hindi pwede yung haras-haras na mag-E4 kagad pagka G3. So, dito, nag-D5 si Wesley. Balik tayo sa actual game. So, yan ang paborito ni Wesley, yung laging nagdi-D5 pagdating sa English para maluwag ang center. C takes D5, Knight takes D5, Bishop G2. Malakas ang ulan. Pagpasensyaan nyo na. So, nag-Bishop G2 at dito ay nag-Bishop C5. So, patuloy sa pag-develop si Wesley. And then, nag-Castle. Castle din. At dito ay nag-D3 para bigyang daan naman ng development ng Dark Square Bishop. At dito ay nag-Rook E8. Develop lang din si Wesley. Then, nag-Bishop G5. Yan ang interesting move. Okay, so ano idea? Talagang pinoprovoke or ini-invite ang black na tumira ng F6 para lang ma-block ang bishop sa pagkakatreat sa queen sa D8. Pero ang ginawa dito, nag-Knight takes C3, nakipagsabayan si Wesley. So ano ang meron? Tingnan muna natin. Bakit ba hindi nag-F6 dito si Wesley? Meron kasing naihanda si Ding na Queen B3, ayun. So merong threat din, may counter threat sa D5 Knight. Nakapin kasi, tagos hanggang G8. So dito, halimbawa, makipagsabayan, F takes G5, masagwa na. Meron kasing Knight takes G5, another good move. Okay, hindi mo nakaka-capture yan, ibibitin yan. So, Knight takes G5 muna para pag-capture sa D5, mas superb. Halimbawa, mag-Queen takes G5, mayroon namang Queen takes D5 check, King H8, and then Queen takes C5. Bawi din naman. Yun nga lang dito, kung inyong titignan, ilan ang pawns ng black? 4, 6, sa puti naman ay 7. So, 1 pawn up ang puti. Okay, di talagang clear advantage na. Tapos wala pang compensation ng black, no? Napunit pa yung pawn structure niya. Yan ang mainam na diskarte dyan na naihanda ni Ding. So dito naman, kung magbi-bishop E6 naman, dito naman pipingas. Queen takes B7 naman. So nakatreat pa, nakahang pa yung knight sa C6. So pagpalagay nating umiwas to, hindi mo na sumabay sa G5, mayroon namang, wala, pwedeng ang ano lang, Queen B5 lang eh. So nakahang yung knight, nakahang ang bishop. Okay, sa madaling sabi, maganda ang future ng puti dyan pag nag-F6 ang black. So dito, nakita ni Wesley yan. Alisto si Wesley, nag-Knight takes C3. Inapture lang yung knight para kumounter sa queen. At ang ginawa dito, nag-B takes C3, saka nag-F6. Ngayon, kung check man, hindi na pwede kasi may bishop E6 sarang, tempo na, may pagkabitin pa yung bishop sa G5. So dito, nag-bishop C1. Pero dito, bookline pa rin ito. Nangyari na rin itong ginagawa nila. So nag-bishop E6, bishop B2, ayun, inilipat naman yung bishop sa B2 para maka-D4 naman. At dito, nag-bishop B6, atras lang para walang tempo sa D4, pero nag-D4 pa rin dito si Ding. Then nag-bishop D5, ayan, para mapigilan din yung coming E4. Hindi rin basta-basta makagalaw yung knight kasi nga may exchange yung fianchetto bishop ng puti. At dito nag-E3 si Ding. So yan ang novelty. Okay, kasi nangyari na ito before. Ang ginawa ay Queen C2 sa laban nila World Champion Magnus Carlsen. Ang tumira nito ay si Magnus kontra kay Super Grandmaster Fabiano Caruana noong 2018 World Chess Championship. Ayan, at nauwi sa pagkatabla. Ipopost ko na lang po ang link niyan for reference below. Okay, so balik tayo dun sa actual na ginawa ni Ding na E3, novelty, at dito natumbukan naman ni Wesley ang napakagandang idea, Knight A5. Simple lang pero napakainam niyan para talagang makontrol yung C4 square at manatiling bad yung bishop sa B2. So parang lumalabas, pawn ito, hindi basta-basta maka C4, no? Then nag-Queen C2 na, ayan na. Knight C4, okay? So napakagandang pang block nung knight sa C4. Then nag-Rook FD1.
na-realize dito ni Ding marahil na yung bishop sa B2 ay barado na, ito naman aktibo, so talagang inoffer na niya yan. Pero hindi pinansin ni Wesley, nag-E4 lang. Tuluyang isinara ang center para mag-grab niya talaga ang lubos na pagka-advantage sa center. At dito nag-knight D2 para pang-neutralize sa knight sa C4, hindi pa rin pinansin. Nag-queen E7 lang para extra protection sa pawn sa E4 kasi yung knight dito kasi bukod sa pang-neutralize meron ding balak na tapyasin yung E4 pawn eh. So dito nag-bishop F1. Ayan, hindi nagmamadali si Ding, talagang gusto niya mawala talaga yung knight. Nag-queen F7. Ayan, para naman talagang mamintina ni Wesley ang pagkalamang sa space. Ipit kasi dito ang puti, so nag-queen F7, diniinan lang yung knight sa C4 at dito nag-knight takes C4, bishop takes C4, nag-bishop takes C4, nag-queen takes C4. So dito good bishop ang kay Wesley, lumabas bad bishop pa kay Ding. At dito nag-queen B3, syempre ipit, kailangang makipag-simplify, nakipag-queen to queen na, good move din yung queen B3 ni Ding. A takes B3, nag-C5, ayan, para kahit papaano mabasag ni Wesley yung sentro, solid eh. Nag-D5, nag-king F7 lang, nag-C4, nag-bishop C7, ang balak dito ni Wesley ay mag-bishop D6 iba-block, nag-D6, nag-bishop B6, nag-rook D5, ayan, para talagang siya naman ngayon ang gumagrab ng space. At dito nag-rook E6, bishop A3, tinirep ang pawn sa C5, at dito nag-king E8, so walang pangamba si Wesley. Kasi nga, kung makapture man yan, ay bibitin din naman ang pawn sa D6. Kaya dito nag-D7 check, nag-king D8, tumapyas na bishop takes C5, at hanggang dito na lang ang nakalap nating chess notation, nagtabla na sila. So marahil nag-agree draw. Bakit? So kasi kakapturein lang to ni Wesley eh. Capture, capture, king takes D7. So pagpalagay ng may check, rook D1 check, haharangan lang yan eh. Okay, so wala eh. Pag kinapture, di capture lang. Rook D5 check, pwedeng king C6, pwedeng king E6, equal pa rin. Okay, medyo lamang lang ng kaunting-kaunti kasi medyo pogi yung rook eh, nakaporme, pero wala sa kwentahan, equal pa rin yan. Rook and pawn ending pa. Okay, so yan ang naging laban between Ding Liren and Wesley So. Okay, at ito naman ang nangyari sa kabuuan ng kanilang round number 2. Okay, pakita ko lang sa inyo ha. Ayan. Si Fabi ay nanalo kay Wei, Leiner Dominguez nanalo kay Li Chao, Wesley tabla kay Ding Liren, and Jeffrey Xiong ay tabla kay Yu Yang Yi. So nung first round sila ay nagtuto dahil lahat tabla. Sa second round naman ay nag 3-1. Grabe, tinambakan ng team Archbishop. So tingnan naman natin ang nangyari sa kanilang round number 3. Pagkatapos noon ay yung round number 4. Okay, antabayanan nyo lamang. Maraming salamat muli sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.